Sa nakaraan nating kwento ay natapos tayo kung saan ay napagtanto na ni Hyunwook na hindi si Kalbo ang tunay na apostate, at ang totoong apostate ay nagtatago lang sa lugar na ito. Pagpapatuloy, matapos ng matinding sagupaan ay nag-report na si Junmo tungkol sa mga pangyayari. Kanyang sinabi kay Hyunwook na sa kabuuan ay mayroong 32 na manlalaro ang sangkot sa illegal occupation ng shelter, 21 ang namatay at 11 naman ang sugatan sa nangyaring engkwentro, at ang nasugatan ay nadala na sa kanilang kustodiya. Habang siya ay nag-uulat ay nalulungkot naman siya sa naging resulta ng kanilang ginawa, kaya napatanong na lang si Hyunwook kung meron ba siyang problema. Sumagot naman siya na ang mga manlalaro na kanilang napaslang, kahit ito ay mga kriminal sila ay mga tao pa rin, kaya ang lahat ay nahihirapan dahil doon. Habang sila ay nag-uusap, ay abala naman ang matanda na ginawang hostage ni Kalbo sa pagliligpit ng mga nagkalat na bangkay sa loob ng shelter na ito. Upang pagaanan ang kalooban ni Junmo, ay sinabi naman ni Hyunwook sa kanya na dapat siyang makinig ng mabuti. Ito ay hindi nagiging mas madali ngunit kung hindi tayo gumawa kaagad ng aksyon habang nagaganap ang nakakapinsala na sitwasyong ito, ay hindi natin magagawang iligtas ang mga walang kalaban-laban na mga mamamayan, sabay hawak sa balikat ni Junmo. Dagdag pa niya na ito ang ating trabaho kaya dapat mananatili kang matatag, dahilan ng pagtingin sa kanya ni Junmo nang may pagtataka na tila bang natauhan siya bigla sa realidad na kanilang dapat gampanan. Maya-maya lang ay tinawag ni Hyunwook ang atensyon ng lahat at pinalabas ang namamahala sa mga sibilyan para kausapin, at siya ay napatanong kay Junmo kung sino-sino naman ang mga taong iyon. Sumagot naman si Junmo na sila ang mga citizen representative. Nagtataka naman siyang napatanong muli na anong citizen representative, habang nakatingin sa mga ito. Unang nagpakilala ang isang matanda na nasa unahan na siya si Assemblyman Park Hil-sang, at siya ang direktiba tungkol sa seguridad ng shelter. Kasunod na nagpakilala ang nasa likuran nito na siya naman si Lee Hong-hil, ang presidente ng Merchant Association, at ayon sa kanya ay kailangan muna nila maresolba ang isyu tungkol sa rasyon. Ayon kay Park Hil-sang na dahil siya ang assemblyman, ay dapat na siya ang masusunod, kung saan ay hindi naman ito sinang-ayunan ni Lee Hong-hil buhat nang nagtago lang naman ito nang naganap ang illegal occupation, dahilan ng pagbabangayan nilang dalawa kung sino ang dapat na masunod sa kanila sa harap mismo ng ating bida. Habang nakikinig lang si Hyunwook sa pagbabangayan ng dalawa, ay nilapitan naman ni Junmo ang matanda at sinabihan na sila na ang baalang magligpit sa mga bangkay na ito. Kaagad naman itong sumagot na inyong iniligtas ang buhay ng matandang ito kaya hindi ko hahayaan na kayo pa ang gumawa nito. Alam ko na isa kang sundalo ngunit ako ay sigurado na hindi ka komportable sa pag-asikaso ng mga bangkay, kaya ako na ang bahala sa mga ito. Dagdag pa nito na ngunit parang kung may ano na delikado sa baba habang ipinapakita ang natatakot niyang mukha, kaya si Junmo ay nagtataka naman sa kung ano ang ibig sabihin nitong parang kung anong delikado. Sinabi ng matanda na siya ay labis na natatakot, at kahit sabihin iyon kay Kalbo ay hindi niya magawa, ito ay tunog na katulad ng hininga ng isang halimaw na unti-unting lumalakas. Kaya siya raw ay natatakot na baka may muli na namang mangyayaring masama, dahilan ng pagtataka ni Junmo at napapaisip na kung meron bang gate sa loob ng shelter. Samantala ang dalawang asungot ay hindi pa rin nagkakaintindihan hanggang sa nagmungkahi na si Lee Hong-hil na magpapapili na lang sila kung sino ang hihirangin na maging citizen representative, ngunit hindi naman dito pumayag si Park Hil-sang at kanyang iginiit na kung ano ang pinagsasabi nito, at siya naman talaga ang dapat maging representative dahil siya ang assemblyman. Habang sila ay nagbabangayan, patuloy naman sa pag-iisip si Hyunwook, na si Igtae ay ginamit lang ng apostate upang magtanim ng takot at manipulahin ang shelter tulad ng gusto nito mula sa likod ng mga kaganapan. Subalit ang laruan nito na si Igtae ay namatay na, kaya ang pinakamadaling paraan para makuha ang kontrol ng shelter mula sa presensya ng mga militar ay ang pagiging representative. Kaya maaari ito ay isa sa kanila na magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pagbabangayan sa isa't isa. Dahil wala pa ring may nagpaubaya sa kanilang dalawa, na kung tutuusin ay parehas lang naman silang walang nagawa noong nangyari ang illegal occupation. Samantala si Hyunwook naman ay hindi talaga mapakali kung sino talaga ang tunay na apostate, at patuloy pa rin sa pag-iisip na maaari ring wala sa dalawang ito ang traidor, at baka ito ay isa sa mga nagmamanipula sa mga opinyon ng karamihan na nagtatago lang sa likod ng mga kaganapan, kaya labis na lang ang kanyang pagkainis habang nagtatanong sa sarili kung sino nga ba talaga ito. Habang sila ay nagkakagulo,
ay wala silang kaalam-alam na meron na palang nangyayaring hindi maganda sa lugar na kanilang kinaroroonan, kung saan ay maraming mga bangkay ng mga manlalaro ang nakalutang sa loob ng isang kapsula at pinag-e-eksperimentohan ng hindi pa nakikilalang nilalang. At ang iba sa kanila ay nakalambitin naman na naging lobo ang itaas na bahagi ng kanilang mga katawan matapos itong maeksperimentohan. At sa loob ng laboratoryong ito ay ating makikita ang isang pamilyar na poster na akay-akay ang isang bangkay na para bang meron siyang ginagawa rito. At ang kariton na ginamit ng matanda ay makikita rin natin na nagtutungo sa isang liblib na lugar ng shelter na ito. Hanggang nakarating at napahinto na ang matanda sa isang silid na daladala ang isang bangkay. Sa kanyang paghinto ay bigla naman siyang nagtataka na napalingon sa kanyang likuran nang siya ay may kakaibang naramdaman. Siya pala ay napunta sa lugar kung nasaan naruroon ang vampirang nakatakas mula sa kamay ng mga militar at ito ay natigilan rin sa kanyang ginagawa at tinitigan ng masama ang matanda. Sa kanyang paglingon ay tumambad sa kanya ang ginagawa ng isang vampira, at siya ay nagulat buhat nang bigla na lang ito nawala. At ito ay bigla na lang napunta sa kanyang likuran, dahilan ng kanyang pagkagulantang, buhat nang ito ay naghahanda na rin upang siya ay sunggaban. Subalit bago pa man magawa ang binabalak nito sa matanda, ay mabilis na itong sinakal ng matanda at ibinangga ng malakas sa pader. Pagkatapos ay kanya itong minura at tinitigan ng may pagbabanta, habang sinasabi na kanya ng sinabi dito na huwag pakialaman ang kanyang mga kagamitan. Pagkatapos niya itong mabitawan, ay kaagad naman itong nanghihingi ng isang malinis na dugo, habang ito ay nanghihina. Hindi naman niya ito pinansin, sa halip ay dumiretso na siya sa kanyang pwesto upang suriin ang kanyang mga ginagawa rito. Masaya niyang itinaas ang isang lagayan na may laman na isang berdeng potion, habang natatawa na pinagsabihan ang vampira na dapat na lang itong uminom ng tubig na maalat upang pawiin ang uhaw nito. Galit naman itong sumagot na isa siyang bastos na matanda at kung bakit niya dinala ang mga sundalo na iyon sa unang erosyon. Sumagot na siya na kung ano naman ang posibleng magagawa ng mga sundalong iyon sa oras na magsisimula na ang opisyal na erosyon, habang napapangisi ng masama. Nang gagalaiti naman itong sinabihan ang matanda na siya ay isang tanga, dahil ang mga sundalong ito ang siyang naging dahilan kung bakit sila nabigo noon, buhat na ang mga sundalong ito ay kakaiba, habang inaalala ang mga nangyari sa kanila mula sa kamay ng dalawang baliw na sundalo. Dahil sa mga sinabi ng vampira ay naiinis naman ang matanda na sumagot na huwag na itong gumawa ng mga palusot sabay hampas ng kanyang kamay ng malakas sa mesa. Dagdag pa niya na sila ay nabigo buhat ng iyong kawalan ng kakayahan, kaya nang gagalaiti na lang sa pagkainis ang vampira at hindi na nakapagsalita. Maya-maya lang ay kanya na itong inutusan na dapat na itong maghanda para sa kanilang susunod na gagawin. Dahil ang kapalaran ng bawat mamamayan na nasa loob ng shelter na ito ay nasa kanyang mga kamay, habang nanatatawang tinatitigan ang kanyang eksperimentong ginawa. Mukhang natapos na rin ang kanilang matinding bangayan at kasalukuyan na si Taba nag-e-enjoy sa kanyang paglamon. Kung saan ay muli na naman siyang nilapitan ni Park Hil-sang at sinabihan, na walang duda na ipinipilit nito ang pamamahagi ng katawa-tawang halaga ng rasyon, buhat ng hindi na nito matiis ang sarili nitong pagkagutom. Pagalit naman itong sumagot na tignan mo ang mga batang ito, paano mo masasabi na sila ay nagugutom pa sa mga araw na ito? Sinusubukan mo bang manipulahin kami gamit ang pakinabang ng mga pagkain katulad ni Igde? Sumagot naman siya na mag-ingat ka sa iyong sinasabi, ano klaseng assemblyman ako sa iyong palagay? Huwag ka nang maglakas ng loob na muling gumawa ng isang akusasyon na walang basihan. Samantala si Hyunwook naman ay patuloy lang na pinag-aaralan ang mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Kanyang nasabi sa sarili, na ang isang merchant representative na bigla na lang nagpalabas ng wala pang katiyakan na pagkain upang ipakain sa lahat ng mga mamamayan, at ang isang assemblyman na sinusubukan na panatilihin ang posisyon, sa pamamagitan ng pagsasalita ng perpektong direksyon katulad ng isang tunay na politiko, hindi ba ito magiging kakaiba kung kanyang pagdududahan ang isa sa kanila? Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip ay bigla naman siyang inabala ni Junmo, para magtanong na kung maaari rin ba silang kumuha ng rasyon. Kung saan ay pag-alit niya lang itong pinagsabihan na hindi maaari, buhat ng meron isang nagtatago sa likod ni Igde, at ginagawa nila ito ng may dahilan at kung paano na kung sila ay lalasunin ng mga ito. Dagdag pa ni Hyunwook na kung tayo ay mahuhulog sa kanilang patibong, ang sistema ng seguridad dito ay guguho, sabay tanong kay Junmo na kung ayos lang ba sa kanya iyon, kaya nalulungkot naman tumugon si Junmo na hindi.
Kasabay nito ang pagdating naman ng isang tukso, at sila ay inalok ng pagkain ng hindi pa matukoy na individual buhat nang sila raw ay hindi pa nakakakain ng bagong luto na kanin. At ang nag-alok sa kanila ay ang matanda na nakangiting inaabot sa kanila ang isang masarap na pagkain, at sa kabila ng maamo nitong mukha ay mayroon pala itong binabalak na masama. Magalang naman siyang tinanggihan ng ating bida, dahil ayon sa kanya ang pagkain ang pinakaimportante para sa sitwasyon na ganito, at hindi nila magagawang kainin ang pagkain na para sa mga mamamayan, at sila ay nakakatanggap naman ng supply mula sa militar. Samantala si John Mo naman ay natatakam na sa pagkain na tinanggihan ng ating bida, subalit wala naman na siyang magagawa sa desisyon ng kanyang kapitan. Patuloy pa rin itong tinatanggihan ni Hyunwook, habang sinasabi na wala itong dapat na ikabahala sa kanila, buhat nang ito ay ipinipilit talaga na inaabot ng matanda sa kanila. Dahil dito ay nagpintig na ang tainga ng matanda, dahil hindi niya lubos maisip na ganito pala kaingat ang ating bida. Maya-maya lang ay nakatanggap na siya ng isang tawag mula kay Lee Min-hee, kaya siya ay magalang na humingi ng paumanhin sa matanda. Pagkatapos ay kanya na itong sinagot, kung saan siya ay pinapapunta sa lokasyon nito na nasa ibaba. Nakasimangot naman siyang tinitigan ng matanda habang sinasabi sa sarili, na maari bang ito ay isang sundalo hanggang sa kaibuturan sa Baimura, habang si John Mo naman ay naglalaway ng nakatingin sa pagkain. Maya-maya lang ay ibinaling na ng matanda ang kanyang pansin sa naglalaway na si John Mo, at kanya itong tinanong kung kumusta naman ang kanyang sinabi dito, sinagot naman siya ni John Mo na ito ay kasalukuyan pang iniimbestigahan. Natutuwa naman siyang tumugon na ito ay makakapagpagaan ng kanyang pakiramdam. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakarating na rin si Hyunwook sa kinaroroonan ni Lee Min-hee kung saan ay meron silang nakita ng isang halaman na hindi pa nila alam ang tunay na pagkakakilanlan. Ayon kay Lee Min-hee ang mga halaman na ito ay hindi nila makikita sa kanilang mundo, at ang temperatura dito ay sadyang kakaiba. Dagdag pa niya na ang lugar na ito ay para bang isa sa maging dahilan upang magdulot ng isang wave erosion, at ito ay sinang-ayunan naman ng ating bida. At kung ito ay hindi nila magagawang pigilan, ang lugar na ito ay magiging katulad rin ng unang alon na nangyari sa California. At ng ikalawang alon na naganap naman sa Shanghai. Maging ng ikatlong alon na nagdulot naman ng pagkawasak sa Berlin. Kung ito ay magpapatuloy, ang Seoul ay magiging tahanan na ng mga halimaw, at ito ay magsisimula dito. Nang walang pagdadalawang isip ay kanyang sinabi kay Lee Min-hee, na dapat na nilang lisanin ang lugar na ito kasama ng mga squad member nito, at silang dalawa na ni Kim Se-hee ang magpapaiwan dito. Pagkalipas ng ilang sandali ay kanila nang naririnig ang ungol ng mga halimaw na nagmumula sa isang liblib at madilim na lugar. Kaya napasabi na lang si Hyunwook na ito ay isang kakilakilabot na swerte, dahil sa lahat ng lugar na maaring lumabas ang mga halimaw ay dito pa talaga sa isang makipot na tunnel. Dahil nagkaroon na ng sapat na supply ng pagkain, ay muling nanembalik ang sigla sa mukha ng isang inosenteng bata na masayang nanghihingi pa ng karagdagang tubig inumin. Malugod naman siyang binigyan ng matanda ng may ngiti sa nga mukha nito. Isang ngiti na maganda sa paningin ng iba, subalit may kalakip naman itong balak na masama nang hindi alam ng karamihan sa kanila. Kanyang tinawag na isang malas na bastardo si Hyunwook, at ipagpatuloy lang raw nito na subukan pigilan ang gate na taglay ang lakas ng loob na meron ito bilang isang sundalo, buhat na ang gate na ito ay higit na mas kakaiba kesa sa mga ordinaryong gate, kung saan ay kanila nang nararamdaman ang pagbabagong nangyayari sa kanilang kinaroroonan. Ramdam na nila ang unti-unting paglakas ng puwersa, kaya nagtanong na si Kim Se-hee na kung talaga bang kakayanin nilang dalawa ang mapigilan ito, dahil ito ay nasa ibang antas kung ikukumpara sa mga ordinaryong gate. Sumang-ayon naman dito si Hyunwook na ito nga ay tunay na mas malakas kesa sa iba, at ang antas ng kahirapan nito ay maihahalin tulad sa pag-raid ng isang boss monster na nangangailangan ng isang S-rank. Kung saan ay nagulantang naman dito si Kim Se-hee at nakaramdam ng matinding pangamba, habang sinasabi na pagkaganon ang misyon na ito ay wala ng pag-asa. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang nagbukas ang isang lilang gate sa kanilang harapan, at ito ay nagpapalabas ng malakas na enerhiya. Nang may kumpiyansa naman siyang sinagot ni Hyunwook na magagawa nilang dalawa na pigilan ang gate na ito. Dahil ayon sa kanya ang malas raw ay hindi sila kundi ang mga halimaw, sabay ngiti ng masama. Maya-maya lang ay tuluyan nang lumabas ang mga naglalakihang halimaw mula sa nasabing gate.
Kaya hindi maiiwasan ni Kim Se-hee ang makaramdam ng pagkabahala ng kanya nang makita at maramdaman ang lakas ng mga halimaw na ito. Sa paglabas ng mga ito ay sinabi na ni Hyunwook kay Kim Se-hee, na dahil ang pugad ng mga ito ay nabuo sa masikip na tunnel na ito, kaya ito lang ang natatanging daan na maaari nilang daanan, sa ngayon ang dapat nilang gawin ay ang protektahan lang ang tunnel na ito. Pagkatapos ay kanya nang tinawag si Kim Se-hee upang simulan na ang dapat nilang simulan, para pigilan ang mga halimaw na ito. Wala nang hinintay na sandali at mabilis na itong nagpalabas ng kanyang mga espiritu ng hangin para salubungin ang kanilang kalaban. Gamit ng kasanayan ni Kim Se-hee ay nagagawa naman nila itong mapigilan ng bahagya, subalit sa dami ng mga halimaw na ito, ay mukhang mahihirapan si Kim Se-hee na panatilihin ang pagpigil dito. Kaya kanya nang sinigawan si Hyunwook na kung hanggang kailan nila planong panatilihin ang pagharang sa mga ito. Sumagot naman si Hyunwook na simulan na niya ang pag-atras ng paunti-unti, habang naghahanda na rin sa kanyang susunod na gagawin. Sadyang hindi rin talaga basta-basta ang mga halimaw na ito, at nagagawa rin nilang makipagsabayan ng santukan sa mga espiritong hangin ni Kim Se-hee. Kaya napasabi na lang siya na ito ay hindi pag-atras, kundi talagang naitutulak sila pabalik, at siya ay bahagya ng nahihirapan. Dahil nagagawa ng mga ito matalo ang mga espiritong hangin na pinalabas ni Kim Se-hee, ay mabilis na itong sumusugod papunta naman sa kanila. Dahil sa mga pula at hindi matukoy na mga halaman na ito, ay mas lalo pang lumalakas ang mga lumalabas na halimaw. Hanggang sa mas lumaki pa at unti-unting naging kulay itim na ang paa nito, senyales na mukhang mapapalaban ba talaga ng husto silang dalawa dito. Ramdam ang pagbabago sa lakas ng mga halimaw, ay nanggagalaiting sinabi ni Hyunwook na ang mga erosyon monster na ito ay higit na naapektuhan ng mga nabubulok na kapaligiran. Kaya ang ibig sabihin na ang pagkalat ng erosyon mula sa gate patungo sa kapaligiran ay mahalaga sa mga halimaw na ito. At ang pagkilos nito palayo sa lugar ng erosyon, ay ang kanilang depensa ay babagsak sa ibaba ng karaniwan, sabay palabas na ng kanyang paboritong sandata. Oras na para sila naman ang mananalanta, kaya kanya nang tinawag si Kim Se-hee, at sinabihan na kung akin ang paiikutin ng mga ball ang metal, ay iyong palakasin ang hangin sa pinakamabilis nitong pag-ikot hanggat maaari, at uubusin na natin silang lahat. Kung saan ay kanya naman itong pinakinggan, at inihahanda na ang sarili kahit na siya ay medyo nahihirapan. Upang may sigawa ito ayon sa ipinag-uutos ni Hyunwook, ay kanya nang pinabalik ang mga natitirang espiritu ng hangin na patuloy pa ring nakikipagsabunutan sa mga halimaw. At ito ay kanya nang pinapaikot, na unti-unting bumubuo ng parang isang ipu-ipu na nakapalibot sa lumulutang na mga ball ang metal ng ating bida. Pagkatapos ay natatawa niyang tinanong ang mga halimaw na kanyang tinawag na mga palaka, na kung nakarinig na ba ang mga ito ng salitang blender. Dahil iyon raw ang kanyang gagawin sa mga ito, sabay paikot na ng kanyang mga ball ang metal na pinapalutang sa ere. Kasunod nito ay kanya nang sinigawan si Kim Se-hee na pakawalan na nila ang kanilang inihanda para sa mga palaka. Mabilis naman niya itong sinunod, at ayon sa mga sinabi ni Hyunwook, ay kanya na ring ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa pag-ataking ito. Sa pamamagitan ng kanilang pinagsamang kasanayan at lakas, ay nagagawa nilang mapinsala ng sabay-sabay ang mga halimaw na sumusugod sa kanila. Kaya wala nang nagawa ang mga ito kundi ang saluhin lahat ng mga ball ang metal ng ating bida na mas pinalakas ng hangin ni Kim Se-hee, habang nagpaikot-ikot ang mga ito sa ere. Ayon kay Hyunwook na ang erosyon na ito ay isang hampas ng swerte, subalit kung sila ay mabibigo sa pasukan pa lang nito, ay ito na rin ang magiging katapusan ng lahat, kaya dapat nilang pigilan ito kahit anuman ang mangyari. Habang nagaganap ang matinding labanan sa ibaba, si Taban naman ay nagsisimula ng makaramdam ng masama sa kanyang tiyan, at siya ay nagtataka kung ano ang mali na nangyayari sa kanyang tiyan. Hanggang sa siya ay pinagpapawisan at unti-unting dumidilim ang kulay ng kanyang mukha. Maya-maya lang ay unti-unti nang nagbabago ang kanyang anyo, at meron ng tumubol na isang pangil sa kanyang bunganga. Maging ang kanyang mukha ay nagtatransform na rin sa anyo ng isang mabangis na hayop. Subalit bago pa man siya makapagpalit ng anyo, ay bigla na lang bumulwak ang kanyang dugo sa leeg, na parabang ito ay inatake ng hindi pa makilalang nilalang. Pagkatapos ay bigla na lang may lumabas na sistema, at ang beastification experiment ng 30 beses ay nakumplito na, at ito ang sistema ng isang quest para sa pagiging traidor. At ang umatake sa kanya ay walang iba kundi ang matandang nagpapanggap na mahina at mabait sa iba.
Sa kanyang pagkakumplito ng unang quest ay natanggap siya ng isang espesyal na item na kung tawagin ay Devil's Cultivation, kung saan ay kung kanyang ma-infuse ang kanyang mana sa mga nakapag-consume nito ay maaari niyang tawagin patungo sa kanya ang figure na nakatago sa liwanag ng buwan. Dahil dito ay kanyang nasabi na ang kanyang eksperimento ay matagumpay na nakumplito, kaya ngayon na ang oras para baguhin ang entablado at lugar ng buong soul sa ilalim ng kanyang kapangyarihan.